Bible that we need to spend time in prayer. Because, ama ni Jesus, kung nag-pray kita, masarakan natin nga ma-overcome ang mga temptations. Amen? Ang temptations, alin niya siya nagapalimot sa atin. Nagahulat sa perfect time. Agad. Nga matuman ang iyang purpose. Pero sa Bible, mga author ko sa Ginoo, matamo sa istorya nga pangamuyo is very essential. Paano nakabot si Isaac sa life ni Sarah and ni Abraham? Because they prayed together. Amen? Paano naging sikat nga si Samuel? Nagpangamuyo si nanay niya. Sino ganun niya nanay? Si Hannah. Pinmi dito nag-pray si Hannah sa altar, sa church. Saan na galing siya ni sino daw? Ang tigunan. Nato permi sa temple. But because of that, ginhatag sa Lord sa iya ang pinakamanami na bata, si Samuel. Kinaurugan sa mga Israelites na maghambal si Samuel. Because amo ini ang bunga sa ginatawag pangamuyo. Tapi kami mga kaibahan sa Tagalog pa, you need to pray. Amen? Dapat ma-establish ini sa ating heart. Ang pangamuyo hindi lang, it's because may need kita, not because of anything, but because mag-pray kita, because gusto natin na ma-maintain ang ating relationship sa Lord. Amen? Ikaduha na culture. Kaya gusto sang Lord, may sabi sa aton, amunin ang word of culture. Dapat din kita magbasa sa Bible. May man sa atin minsan, kinatakanan kita basa. Diba? Paulit-ulit. But you know, kung ikaw isa katawang nga arahin mo heart sa Lord, hindi ikaw pagtakaan pagbasa sa Bible. Let me read to you ang isa sa mga essential na ginamit ni Jesus. Sinendit po sa kay Timothy, sa 2 Timothy chapter 3 verse 15. You have been taught the Holy Scriptures from childhood, and they have given you the wisdom to receive the salvation that comes by trusting in Christ Jesus. Anong ginapansin sa aton? Kung nagabasa kami kita sa Scriptures, kaya gusto natin ma-establish ang word culture. Siling sa Bible, naghahatag sa wisdom sa ato. Amen? Amen. Don't you know na ang Bible, amo niyang ato nga manual sa kabuhi. Hindi natin ma-transform ang atong kabuhi kung makuha na kinitira kung sino to ato nakita ngayon ko natin. Amen? Ano ba ginamit sila sa aton? Sila niya, they have given you wisdom to receive the salvation that comes by trusting in Christ Jesus. Verse 16, sila niya, all Scripture is inspired by God. Kung in-inspire rin sa God ang Scriptures, ang buot siya noon, may power rin kung atong naturuhan. I remember mga 5 years old ang akong bata, birthday niya sa sunod na adlaw. Kasi nga pa, ikaluhay man nabi ko sa silver na necklace. To be frank with you, ang ako ng pagtatay, 500 pesos lang. Di ang bilisang kinatalawin ng necklace, 1,002. So, nawala ako magpangutang. On that day, sitting ko, Lord, hindi man ako pagpakoy sa ating bata. Mag-upra ka sa bunga daw sa milagro. Ano to, may arak ako sila nga argument sa Lord. On that moment, itawagan ko ni Pastor Big Galios, kung kilala nyo si Pastor Big
Diyos. Sige, Pastor, may darating tayo na missionary galing sa Cambodia. Sunduin mo siya sa airport at dalhin mo siya sa Boracay. I-check-in mo siya sa hotel, and after that, bumalik ka. Sabi ko, Lord, anong connection sa Colindas na kinabangayon? Kalayo, di ba? So, siyempre, nagtuman. So, mapuorin ako, masakyan ako sa salakyan. Kinlagas ko sa staff sa hotel. So, kami gano'n eh, base may problema ni Wai, hindi ko na naman. So, niya, ginapatawag ka ni Ma'am. Kaya may dapat na pa na abroad. So, nagbalik ko dito sa desk, kami ginahatag sa akong na sobre. Wala ko man binbukan, kinuya mo ko sobre. Pagsakay ko sa bus, binbuksan ko, insakto ginang amount na mabakal ko ang necklace. Amen? Every time na natulungan ko na, sa mga times na nagkakanuya ako sa Lord, nakainit ang akong hukma sa Ginoo. Because, in fact, simple man ang bagay, di ba? What is 1,500? Kung tabakot ko na sa akong panahon, gamay na ng kwarta. Pero, ato nga ba, katig na ko nga, isa ka miracle sa Diyos, it's because na nagsalig ako sa iyo. Amen? Amen? What's next? Ang ginabal nila sa aton? Puntuhan nato ng tulong sa Lord. Nagamilagro ang Ginoo. Ano pa? Sabi niya, ang scriptures is useful to teach us what is true. Di ba lamang sa aton ng background, mga RC kita? Nagkasinunod kita sa una kung ano ang iyambal sa aton nga matagilan ni Joseph, depressed. Nagkasinunod kita without knowing kung atong ginobra, wala kita nakasayod kung tama o hindi. But when we begin to expose ourselves from the Word of God, sinig niya, ang Bible dali wala nang nagatudlo sa aton sa wisdom. At the same time, sinig niya, nagahatag siya sa aton sa truth na makita natin ang foundation sa aton faith aral sa scriptures. Amen? Useful for seeking the truth. Sino nakapagita sa aton sa truth? Basahin mo ang Bible and makita nimo ang kamaturan na ginambal nila sa Lord. Amen? Ano ba? Make us realize what is wrong in our lives. Abi na to sa una, kung nag-ambisyon kita, okay lang kay may magta kontra. Di ba? Abi na to subong kay nag-asawa ang parehong mga lalaki, okay lang kay wala man sa nag-agabyado. Di ba? Ang ibang kanisilina nagpakasal sa aeroplano. Nabasa nyo sa internet. Grabe na ginasulat ang kalimutan. So, kung may manual kita, ma-develop sa ito ang word culture na ginahamas sa scripture, sila nga, it will teach us, realize what is wrong. Ito ba kapag Mrs. Pio, anong muna nyo makita sa inyo itsura? Ang una kong makita, gamay na ng buhok. Di ba? But you know, every time naman, matubag mo sa mirror, pero kung ginamaran sa kay Lord, sadyang may kulang kung wala ako sa iyong kabuhi. Di ba? So, once again, the more we read the scriptures, the more we understand the moves of God sa ato nga kabuhi. Amo ni ang ato nga spiritual map. Wala isa yung iminaw? Amen. Ikatatlo nga ginambal why we develop this kind of culture sa niya, it correct us when we are wrong. Amen? Amen. And teaches us to do what is right. Amo ni ang pinaka-mabudlayang turning point. Especially kung ang isa ka ugali naton nga sa ato na nauna, manami, pero sa napagaling, sa mataas ang Diyos. Amen? Amen. May mga ugali kita minsan nga kapudlay git pagbuhon. Kapudlay nga bayaan. Kasi sinili mo, matagal na kami magkasama. But you know, as we apply the Word of God, as
as a word culture sa isa ka tuloy sa Kristyano, sini nga, it will teach us to do what is right. So, wala ko sa makita na Kristyano na nag-aubra sa malain kung pirmi na doon gina-apply ang principles ng Bible. Amen? Sili ko nga sa ating mga membro dito sa Aklan, kung ma-apply na yung ginambal sa scripture sa aton, hanggang sunod kita base magdamong ang buhok. Amen? Kaya isa na nag-pasli sa mga tao, espirisamon ng mga pastors, pagdamo sa mga membro na parang yun naman na. Hindi ko na paghihambal. What's next? Sinayin ni Paul sa kay Timothy, God uses it to prepare and equip His people to do every good work. So kung ma-develop sa atin ang word culture, hindi na mag-apply sa pastor na mag-motivate, na mag-serve ka. Hindi na mag-apply sa pastor na mag-tithes ka. Amen? Yeah. Hindi na mag-apply sa pastor na mag-motivate sa church. Nga mo ang sini. It's because na-develop sa atin tagipuson ang word culture. Is that agreeable to everyone? Sa muli dapat ang isa ka culture na ginahaban ni Jesus na i-develop natin bilang isa ka Kristohano. Prayer culture, and number 2 is word culture. Silin sa Acts 17 verse 11, they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day. Grabe na ilang pagsunod sa pulong sa Lord. The Berean people, sila nga, they received the message with great eagerness. Pamangkin ko sa imo, may init pabala sa imong takipusoon. Every time nga magbasa ka sa Bible, nag-enjoy ka pa o natutulugan ka? Amen? Nag-enjoy ka pa? Nalibay ka kung ginakurik ka sa scriptures? Ang busingon sinakuhin pang imong espiritu. Pero kung pasin na ikaw, na wala na tating sa imong word of God, kapatid, kailangan mong gumising. Gumising ka. Ano ba ang mga sinasabi ng Lord dito? So, ang whole culture natin ay ito rin ang magbibigay sa atin ng privilege na makapaglingkod tayo ng maayos ayon sa kalooban ng Diyos. Amen ba? Spiritual transformation starts with the Word of God. So kung nagasin kita nga, ay mga Christians, ay mga born-again Christians, dapat ma-develop sa atin ang nalawag word culture. No wonder, even in John chapter 6, sa last ng mga verses in nga chapter, sinisang Bible, madamo sa mga disciple ni Jesus ang nagpalayo sa iya. Ngaman, kasi niya tamang kabudlay ang magsunod sa Ginoo. Naman tamang kabudlay. It's because hindi nila magets ang mga bagay na gusto sa Ginoo, gusto sa hambalong sa Ginoo sa ila. So nag-desert dito, nagpalayo sila dito. Kaya wala na nagpadayon. Kaya balobra ka mong sa subong na panahon, madamo sa mga deceiver, especially sa mga daily evangelist. Sino sa inyo may ibang palindahan sa internet? Mahilig ka mong magpalindahan, no? Ginahambal yun isang pastor. Pero bala ninyo, mabalaan na kung tama yung ginahambal kung nagbabasa ka sa Bible. Mayara ng mga Christians nga dugay magpagpo. Patinggilan. Sorry the word sa ginambal ko sa inyo. But because ang kasunod natin sa Lord, hindi lang pagod na gusto natin mapalangit. Ang pagsunod natin sa Lord, it's because nag-comply kita sa culture sa pagsunod sa Ginoo. So, ang mga ginambal ni Paul sa kay Timothy, siya, gina-equip kita sa Word to prepare every good work. Ano ang
ang identity sa Christians. Kung makilala ka ng Christians, ano ang ilang expectation sa imo? Maayon ka nga tao, di ba? Yes. Masaligan ka. Pwede ka saligan sa madamong ng mga bagay. Pero kung paano ka saligan ganit, kung wala man-develop sa imo ang mag-comply ka sa kinahambal na word culture. Si Jesus mismo nagambal sa John 5:39. Kasi nga, tunin ninyo ang Biblia. Kaya ini, basahin ko sa inyo para marami ka na nato na pagpamati. Right? John 5 verse 39. Sinang verse sa aton. Right? You search the scriptures because you think they give you eternal life. But the scriptures point to me. Ano sinang ginambal sa aton? Ibig sabihin, the more we read and study the scriptures, kung sa Tagalog pa, mas lalo natin makilala si Lord. Amen? Sa panahon namang mga middle 80s, hindi pa uso ang mga cellphone, uso pa the time ang love letter. Di ba? Sa mga kailan gusto ko, kabila mo kabisis pasahon ang love letter sa imong nubya. Karami magbasa, no? So, ano mas na dapat ang aton na reaksyon kung magbasa kita sa Bible? We need to read and sustain na may equip kita sa Word of God. Why? Because in the last days, sila ni Matthew chapter 4, ang isa sa mga effective na weapon na gamiton sa enemy is deception. Sinigani sa iban, wala na subong tithing sa New Testament. Hindi na kita dapat mag-tithes. Amen? Nabasa nyo na sa nagpalindahan sa internet? Sining pag-isang iban nga nagpalindahan sa internet, hindi na dapat ikaw magpakabalaan kay siya enough ang grace ng Lord na magagawa sa imo. Kilpon kita sa mga tele-evangelists na naghambal sa internet. Wala po naghambal na marahin sila, but we need to scrutinize kung ang ilang nila ginahambal ara sa Bible. Amen? Kaya magbulay pa lang, nga bilang kita katuwig, nga nagsunod sa Ginoo, but because bubog kita sa Word of God, na-fail ang purpose natin. Kaya mas importante, regardless kung ano ang atong status, ano ang aton ng provisions, ginahambal sa Bible that we need to develop the word culture. Mabalay mo neighbor, okay ka na. Alright. So, i-repeat na ako. Prayer culture. Number 2 is word culture. Ang pangatlo na culture na dapat natin i-develop is the Great Commission culture. Bago na po nagaling sa church planting dito sa Laguna, may mga young people kami dito nga converts, kagang isa nagabala sila niya. Sa nag-edad ako sa 8 anyos, ginaboy ako sa akong nanay kay gusto niya pumapatyo. Kasi mga kita, pero sinyasa nakapati ako sa Bible study. Na-realize ko may nagapalandrag dali sa akin. Sa Jesus. Diba? English wala ka mo sa evangelization. You will meet different people. You will hear different problem. Pag inita na masulbar na doon, makakilala sila kay Lord, mag-transform nila kabuhi because nag-engage kita sa ginatawag Great Commission culture.
Di man sa pagpabukan, I have been in ESOS for more than 25 years. Nagiging panata ko na ang magtanim ng church bawat summer. At marami kong na-encounter ng mga tao. Merong maghiwalay na sana dahil sa hindi maayos-ayos na problema. Pero nung sila'y nakarinig ng gospel, sila hindi natuloy. Muna sila nag-reconcile. Amen? Yes. Meron namang more than 50 years yung addict sa alcohol. Pagkalagala sa market, hopeless ang buhay. Nung nakarinig siya ng gospel, siya ay nagsisi sa kanyang kasalanan at siya ay isang matino na tao. Diba? Doon sa church na kita, may-ari kita ginatawag na long-lasting formula na gina-offer sa mga tao. And that is the gospel of Jesus. Itawag kita ni Jesus nga, you are the salt and the light of this world. Amen? Amen. Paano di mo mapatunayan na ikaw asin? Siya isang Bible ang asin, nag-create siya sa isa ka-distinct na test sa isa ka mga luto. Distinct pala luto, kamo sa mula asin. So nga itong kapuhi, kung nag-engage kita sa Great Commission culture, mga kapatid, marami tayong tao na madala sa kay Lord at magbabago ang kanilang buhay. Amen. Ikaw nga nag-simba din ka rin sa sininga church, imagine namin kung wala sa nagwali sa iyo. Kung wala sa nagsupit sa iyo sa kay Jesus, dihin ka subong. Amen? Amen. So, habang may pagkakataon, sila yung sa scriptures, we need to impose the culture of Great Commission. Why? May tato ako din ka bagay yung ginambal. Gaway of Great Commission. Number one, we know that Jesus is coming very, very soon. Nagapati ka mga si Jesus managabot? So, anong obrahon ka? Unang na kita? Mag-inom-inom ng kape? Kag magmanites? It's not. Sila isang Bible, we need to share the gospel about Jesus. Maliwanag na ang ginambal sa Romans 10:17. Ang pagtuo sa isang katao, mag-aabot lamang kung makabatid siya kay Jesus. Sino nga balde sa inyo nga wala ka pa? Diba baka wala? Mayara. Gamito natin ang atong mga pa to share the culture of Great Commission. Because ang kaluwasan sa tao, nag-aabot kung makabati siya about the message of Christ. So, madamo, ang ako na encounter ng mga tao sila na nagbago ang pinangakabuhi. Nakita nila ang true meaning of life. It's because ang church nag-engage sa natawag Great Commission. Amoy na isa ka culture na dapat hindi natin pag-i-despise. Amen? Amen. Hindi kita pareho sa iba ng mga churches na maintenance na lang. Di gusto ka mo sa maintenance? Daw, kada Domingo, ang itsura mo makita pareho man ang yapon. Huwag ka mo sinanatakan. Of course. Pero kung mag-engage kita sa Great Commission culture, sininya, adlaw-adlaw, para sa kanina, may bago kita ng mga bisita. Amen. Diba? Amen. Sino isang kabulunod siya? Pastor, paano mag-abot ang conversion? Sili ko sa iya, isugin lang si Jesus sa iya. Isugin ang Word of God and the conversion will come in. Bisa na bigyan inisip natin nga kung mag-share ka sa Great Commission, magsugin ka sa punong sa kaluwasan, basi i-reject ka. Di si Jesus ka naging reject, ikaw pa. Okay lang kung i-reject ka. The point is, hinihuli mo ang Great Commission culture. Ang imbahin sa itong kabuhi, ang pagsugid sa pulong sa Diyos.
Nagapatikon, pila siguro mga more or less 100 kita. Kung magsugid ka mo tanan sa pulong sa Diyos, may maluwas nga isa, maduble ang numero sa patay na servidor. Amen? Kaya pamangkot, paano kung hindi ang iban? Bisa nga rin sa atong reading, ang nagkakanto out of 100, may nagkakanto man ako. Amen? May nagkakanto nga ano, ang pinakamanami waigid. Di ba? Because masobra na kita nga komplasen. Sa mga nagabot ang mga kalamidad, grabe mga huyo ang mga Christians. Di ba? Adaw-adaw para sa church. But when everything is fine, ang Christian na pawayway. Hindi kita dapat manginaw sila. Because ang aton nga panahon sila kay Jesus, si Jesus is coming. Ikadua, why we need to engage in Great Commission culture? It's because, say nga, preaching or sharing is essential because people nowadays are losing their appetite in listening to the gospel. Gusto mo masalit sa puro ng Diyos? Ang iba nagpapangiyot-ibit man ang gani. Di ba? Hindi sila gusto magpamati sa Word of God. Di paano sila maluwas? But if we are consistent enough, makulit ba? Di ba? Because mali ang word na makulit, may positive man na effect. So kung makulit ka, araw-arawin mo siya, lagi mo siya pasalam, lagi kang manalangin, hindi nga tao, kakapot sa ginatawag, kalumasan. Manito kami nga-experience nga, siya hindi na kumabaton sa inyo, kay pareho lang ako sa Mormons, pareho kamo sa INC, pareho kamo sa Jehovah's Witness. Sila isa-isa ko kagunsin niya, taga-ilang pala kami si Sir sa 2 ka minutos. Sa 2 ka minutos, nag-ibo nga 30 minutes. Ang 30 minutes nag-abot sa kinatawag pag-inunso. Amen? Doon ka namin pamatihan nga during sa inyong big gatherings, makita nimo ang mga new faces, mga tao nga bagon sa Diyos, mga tao nga may banuan nila ang purpose sa kinakabuhay. That's the power of Great Commission culture. Amen? Isang wala na si Pastor Pat, nagabati ako kung ma-develop in Isang Church ang prayer culture, word culture, Great Commission culture, kapatid, marating po natin ang ating finish line. Amen? Dalas sa mga ginambal sa aton nga Bolos ng Lord is Great Commission culture is very essential because our time is limited. Limitado na sa mga kaluras, wala kita sa muna kay Malo. Kung inamunitin yung minsan ng sitwasyon sa atong lugar, kada tuwig nag-increase ang numero sa kalamidad. Diba? Silingan sa mga Tagalog, natatakot kami sa the big one. Diba? Isa na yung mga luko-luko na mga vlogger man. Sige man nila nga post sa mga bagay na wala kang kami sa realidad. But you know, kung may harap kita nga Jesus sa atong kabuhi, there's nothing to be feared. Diba? Kasi sa Bible, kung gusto mong palangit, dapat tumamatay. Diba? Ginagulbaan kita rin minsan. Sa aksidente ko ito sa last March 6, I was thinking it was the last of my day. Hindi ko kaginawa, hinahanap ko ang aking paginga, thinking na mamatay na ako. Isa ka bagay nga ginparira sa mga sa akong, it's not yet your time. Diba?
Actually, kung nara ka sa Lord, kung hindi pa nimong katapusan, nag-work ng Lord in a amazing way. Diba? Ang isa na ako na-realize sa aksidente ako, wala tama nga ako na ulo. Kaya vulnerable ako eh. Siyempre bangga. Ikadua, wala natamaan ng ako na sikip. And I think it was a miracle of God. Yes. Amen? Amen. Sino sa mga rescuer? Hayaan mo na muna sa dyan. Wala namang dugo eh. Pero dito pala sa loob ng aking katawan, ang 5 kong ribs ay nag-bend. Hirap akong huminga. Hirap akong di ba minsan gusto mo maginawa sa malawig? Hindi ka kaginawa. Kaya ginpainom ako sa doktor sa isa kapulong na kausok. Kasi niya para magbukas ang imong lungs. Pero sa to say, very negative ang effect sa ako. Just imagine, alas 7 sa aga, hasta alas 2 sa hapon, amotong akong nabatol. Sabi na ako, hindi na ako makatabok sa bandas ng adlaw. But the grace of God is enough. Amen. Inspire ako ni Lord, kaya sinadamo ko ang sa kingdom. Amen. Amen? Sa muna na, ang imo, filming nga unang-unahon, kung nag-engage ka sa pag-serve sa kay Lord, imo ang kada adlaw para sa Ginoo. The last one na ginahambal ko sa inyo, dito sa pag is the generosity culture. Diba? Kung may anak ka na sa Korean culture, may anak ka na sa world culture, anak ka naman sa Great Commission culture, ini ang pinaka-mainam na overall. The last one is generosity culture. Kaman dapat kita maghatag. Kwarta ng parang ihatag na po sa Lord. There are many aspects in our life that we need to give to God. May anak siya nga faithful sila maghatag sa ilang times. Pero wala sila maghatag oras sa Lord. Amen? Busy sila sa trabaho. May anak naman mga tao nga sincere sila nga maglingkod sa kay Lord. But ang point is, gapo sila sa mga wrong priority. Ibig sabihin, hindi sila generous in the whole aspect sa ginatawag na pag-away ng Kristiyan. So, dili sa book of Acts, nung inbasa ng kayo na, makita nato na sinira, ginbaligya nila ang ilang mga property. Hindi nila gindala. Gindala nila ini sa church. Kakatong kwarta, ginpanghatag sa mga tao ng may need. Hindi gusto man yun na i-apply na. Hindi pasto din na akong balay kung ibaligyan na mo. Sila, ang history sila nila sila nga mga bagay sa ilang kabuhay nga wala na nagamit. Like for example, may manami ka ng balay mo yung nagamit. Ibaligyan. Yatag sa Ginoo. Amen? May mga bagay ka nila na we think pwede makabulig sa iba ng mga pobre natin ng mga membro. Uligi. Amen? Kasi ni James, ano ang purpose nga nagsiling ka nga God bless you? Huwag ka gani katang sa kabaso ng kape. Diba? Tandaan mo sa muna akong amigo nga engineer. Di kasi sinubit kita mo sa kwarta. Kat sa church, bisang kape ako pagabakan. Diba? So, ang generosity, wala na hindi kinasugid. Wala na hindi kinaistorya. Amen? Being a generosity sa Lord, amo ini ang mga tao nga handa sila maghimo sa mga bagay para sa kay Lord. Ano ang hambal ni Solomon sa Proverbs 11? Verse 24 and 25. Sino niya? One man gives freely, yet gains even more. Amen? Another withholds unduly but comes to poverty. A generous man will prosper. He who refreshes others will himself be refreshed.
So kung nang ingenieros kita sa tanan nga bagay, consider na ito na rin kay Lord, balikan kita ni Lord sa sobra-sobra. Di ba? Isa nabi daw, nakabudlay sa aton nga i-break ina ng Christian culture. Kaya siling mo, di ba lang Diyos magkaroon man? Naman mahatag pa kita. Di ba lang si Lord kamahanan man? Naman mag-serve pa kita. Hindi tanan ang ginaobra natin is an indication sa aton nga total surrender sa kay Lord. Kung total surrender mo kabuhi, ang tanan nga mga bagay na sa imuna-una manamit sa kay Lord, ihatag mo na. Diba? Duman sa unang istorya sa baboy kag manok. Siling sa manok. Ito, pininig na nag-ibig sa utangkan. Ako ya, kada daw, inahatagan ko itlog atong amo. Then siya, buwas birthday sa amo ka. Anong hatag mo? Nag-isip ang baboy. The next day, nakita sa manok, nagpalitson siya. Okay? Ang ginhatag sa manok, portion lang. Pero ang ginhatag sa baboy, buong. That's the principle of being generous. Ihatag mo lang tanan sa kay Lord, ang ma-amaze ka sa ibalik sa Ginoo sa iyo. Amen? So, just imagine kung ini nga culture ani sa Sinigang Church, a generous culture. I believe ang inyong pastor hindi ito tumon. Amen? Kasi nang malang pananubra. It's because the people nga rin diri nag-ingin sila sa being generous. Amen? So, principle sila sa Bible. Hindi natin kaya tumbasan ang ibalik ng Diyos sa atin. Pero minsan, may takot sa atin. May mga hesitant po tayo. This is the only thing. Money that I have. Remember the story of sila, Nicole Gate? Diba? Naalala nyo? Baliktad ang kanyang binigay. Binigay niya ang 90%. 10% sa kanya. Hanggang ngayon, ang product na yan ay worth out pa rin sa market. So, ang bin-invest natin sa Lord, hindi na nakapakita na pwede kita. Alcance kita. I-invest natin sa Lord, isa kabagay na balikan sa Lord more than may isa ka to close it, may isa ka pastor na susunod sa 20 years, isa lang yung ito. Sabat mo. No? 20 years yan ang pastor, isa lang yung libro. Eh, sige sa ibang pastor, biga, okay dyan. Hindi ka pareho kay pastor pa. Pero ang istorya ng kasilig, gagawin totoo kanya to ang iyang membro ni sa kapito. At sa disciple niya, naging sikat kay evangelist. Millions of people ang iya nadala sa kingdom ni Lord. Minsan, pinexit natin ang ating generous, wala effect. Pirti ka. Isa nung tikay kami sa tanas, ay, din ka. But you know, ang Lord hindi natin kaya i-imagine. Una-una nga pala, siling sa Bible, ang isa kaadlaw sa eternidad, thousands of years, din isa kanutan. Amen? So, kung ma-develop ini nga culture sa atin, siling sa Bible, tagaan ka ni Lord sa, ano gani? Everlasting life. Now, imagine na kung ano nakalawig ang ginatawag, everlasting life. Sa gamay lang ang discouragement, hindi ka na mag-church. Hindi ka na mag-quote sa prayer meeting, hindi ka na mag-attend sa discipleship. Iba mo ang everlasting life sa gamay lang na bagay. Sa
sa inyo. Di ba? Isa na amen? Amen. So, nag-pray ako nga apat ka culture na mention ko, ma-develop sa ato nga kapoy. Ma-develop sila nga church. And I believe, sa wala na si Pastor Pat, ini nga church, magpadayon. To close with, let us pray the unhold status and strengthen our God-given culture in the church in prayer, word, commission, generosity, and other spiritual culture in whatever platform workable for us. With this, we will defeat the standstill status and continue to advance and impact our community with the gospel. At saling ko sa inyo sa mga adlaw, will you willing to develop this culture? If you say to yourself, yes, ayos na, mag-pray kita. Hallelujah. Madamo pa wala nakabaton sa kaluwasan. Madamo pa nagkakinalaan na dapat pangamuyan. Madamo pa kita sa dapat matunan sa scriptures. At madamo pa sa privilege na dapat maghahagad kita sa kinamin. Pangamuyan kita. Lord, gusto ko ma-establish sa akong tagipusoon ang prayer culture. May mga panahon Ginoo na nagkakaluya ako. Nagkaka-discourage ako because of that situation. But today, Lord, I affirm ma-develop ako nubrahon kapilbi ako mga moyo. Regardless kung ano man ang akong mga problema, ang akong mga sitwasyon, I pray, Lord, that the prayer culture magiging part ng aking buhay. At the same time, Lord, we're also praying, bigyan mo kami ng diligent spirit na lagi kami magbasa at mag-aral ng inyong mga salita. At sa aming mga natutunan, Panginoon, I will pray, Lord, na ito'y may reflect sa aming araw-araw na ginagawa. Makita na kami ay tunay na sin at liwanag ng mundo ito. Hallelujah! Alam ko namin, Lord, sa bawat salita mo, kapag kami ay maniwala at kami ay may matutong sumunod, Panginoon, ay mayroong isang bagay na mangyari sa aming buhay. Unti-unti mag-progress ang aming mga buhay. Darating kami sa tinatawag na maturity. Let it be, Lord, na sa iglesia ito ay ma-develop ang culture ng panalangin at ang culture ng pagbabasa ng iyong mga salita. Pangatlo, Panginoon, we're praying, Lord, na ang bawat isa, regardless kung ano kami sa aming tingin, allow us to engage in Great Commission. Sabihin namin ang mensahe ni Christ sa bawat isa, Lord, nang sa ganun, Panginoon, ay marami ang maligtas. Marami ang magbabago ang buhay. Marami ang magulat sa mali papunta sa katotohanan. Let it be, Lord, sa pangalan ng Jesus. The last one, panalangin po namin, ma-develop sa amin, Lord, na ibigay ang para sa iyo. The spirit of being generous, ibigay mo sa bawat puso namin, Panginoon. Hallelujah! Maisapis ang ganitong culture sa aming mga buhay so that your name be honored. Sa lahat ng ginagawa, sa bawat araw na meron kami, Panginoon. Maraming salamat sa mga bagay na pinamalas mo sa amin. Let it be, Lord, ang mensahe ito ay
kami ay nasa inyo at ikaw ay nasa amin. Thank you so much for your word. Pinupuri ka namin, sinasamba. Sa pangalan ni Jesus na aking Panginoon, nagpapaligtas ang lahat sa amin. Amen. God bless you. May I let us worship the Lord? Let's be faithful in our prayer. Tandaan niyo kung ginsabat ni Lord ang prayer natin kay Pastor 2 years ago. Kung balusan natapos si Pastor Malco, Lord, naman wala mo kami gitagaan tayo to pray. Kasi nag-pray kita, 30 days prayer, ginsabat, naging 60 days prayer, ginsabat ni Lord naman prayer. Pag Lord, wala mo kami gitagaan tayo to pray. Dugampan ko kay Lord, Lord, naman. Look mo ba ni Lord? This is my appointed time for Pastor. I'm calling him back. Yes. Napapuli na siya ni Lord. Kaya niya, wala ko kang itagaan time to pray. Kasi nag-request ko prayer 3 o'clock. 3 o'clock in the morning. Ang mga pastors niya, ang mga friends tulog. Nag-send ko sa prayer request sa iya ng mga friends dito sa ila GC, tulog sila. Kamutan ng tulog. Nag-request ko prayer sa GC sa mga leaders, tulog. Punta niya, wala ko na ginalaw mag-pray ka mo, kagdasig-dasig lang. Because I don't want you to be disappointed. Kaya bisan mag-pray ka mo, I will no longer answer your prayer. Kaya ginapamulit na ginihiya si Pastor. Yes. Kabalo ka mo, na-realize na mo lately, after sang lubog, kita ni gusto naman nga June 12 ang amo
among schedule kay para holiday. Pero nag-request niya ang mga amigo ng pastor kaya may meeting sila. Niya, Jo, hindi kami pwede sa June 2013 na lang. Kapag kamuli na naman na-realize nga June 13 gali namon kinpulit si pastor halin sa ospital. Kag June 13, gindulong taman siya sa permanent niya na balay. Yes. There is no coincidence here. Yes. Balaga mo, very powerful in prayer. Let's continue to pray. And let's continue to be diligent in reading the Word of God. Amen. Pagsubok, ang challenge sa mga young people, we will engage. Hindi lang ito tiyaw-tiyaw na nagpasing the torch kita and you've committed yourself to light your candle, to bring the light to the people, to bring the light to your family, to bring the light to your classmates, and to bring the light to the world. It is serious. The Lord is serious with your commitment, and I want you to be serious. After we pray for a while, we are going to start, we are moving forward, and we're going out. Amen. We're going out. Amen. Amen? Young people, we are going out. Amen. Sa nag-story ako ni Pastor Warren sa lubong, bago Pastor Warren, please, tagay kami time. I want you to speak to our young professionals. We are going to schedule kita, may storya kami, i-schedule namon. We are going to schedule a fellowship for our young professionals, for our business people. Let's take time. We are serious. We are in a serious business. We are going to do this. Amen? Amen. Amen. And lastly, we have to support the Word. If we're not going to support the Word, wala kita sang finance. Magwa kita, wala kita malulong dito, wala kita ikasto kung wala sang support. But I thank the Lord for the generosity of the Panayanos. And for the generosity of I thank the Lord for the life of Dr. Zamora sa iyong family. They've been so generous. Bisan wala sila diri, pero pala nga ginilang panay. They share, they support the work. Thank you for Dom Jen. And we will always be faithful, we will always be thankful, grateful to God for their lives. Amen? Let's continue to pray for one another. Yes. Amen? Can you grab ang iyong mga luyo dira and you pray for your brother, for your sister, strengthen kita sa Ginoo, and that the Lord is going to prepare us for the work that we're going to do. Amen? Amen. You pray. Let's pray. Let's pray for one another. Hallelujah. Before we're going to pray for Pastor Roger and Pastor Mamie. Let's take time. It's okay. Talit kita sa buong, but it's okay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. We're going to finish the work that Pastor Pat, Lord, has left for us to do. Hallelujah. Thank you, Jesus.
sa among spirit. Hindi mo sila mga manaping alibis, sila mga panimalay. That they will stand, hallelujah, firm to lead their families to you, Jesus. Sila ang matindog, mamalikon sa pagdala sa ilang panimalay sa iyong Panginoon. Hindi na lang sila maging lampak dapat ng tatay. Hindi mo rin mag-iisog sila ng mga tatay. But they will stand, they will become good models sa ilang mga kabataan. May maayo sila mga leader, Lord, sa ilang mga kabataan. Sila ang mga asawa, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. We bless you, Lord. I would like to invite Pastor Roger and Pastor Baby. Let's pray for them. Damo pa ni sila challenges, sila life. Let's pray that God is going to heal Pastor Baby, strengthen Pastor Roger, as he's going to lead the pastors here, Eastern and Pan section. Father, we thank you for the life of Pastor Roger. Pastor Baby, Lord. Nag-imbahin sila sa among church dahil sa Panay. And I pray, Father, that you will continue to anoint them. You will continue to use them, Lord. Namita si Pastor Roger sa iyang pag-lead, Lord, sa mga pastors dito sa Eastern Pan section. Lord, you're going to empower him. Hallelujah. Bless them, Lord, both of them. Even, Lord, na may nabata. I pray that you will sustain them, God. You will provide for their needs. Lord, you will continue to give them the wisdom. Guide them, Lord. Gamita pag sila, gamita si Pastor Baby sa mga kabataan, Lord. Lord, sa iyong pag-minister sa mga kabataan, sa mga Sunday school teachers, sa mga ministers, kabataan. I pray that you're going to bless her, strengthen her, keep her strong and healthy, Lord. Ayuha siya, Lord. Hallelujah. Lord, ang iyang, Lord, sa iyang thyroid, we pray, ayuha niyo. Yes, in Jesus' In the name name. of Jesus, strengthen her. Strengthen her, Lord. Yes, Bless Lord. Lord also Pastor Roger. Keep them strong and healthy, Lord. Yes, Lord. So they can Jesus' continue name. to do the work of the ministry. Yes, Lord. Bless their ministry, Lord, sa Balete. Yes, in Pray Jesus' that name. you will continue to bless them. In Jesus' name. Gamita sila ng mga manaming na leader, Lord, sa ilang church. Yes, Prosper Lord. them. In Jesus' name. Prosper them. Thank you, Lord. Bless you, Lord. Amen and amen. May the Lord bless you and keep you. May His face shine upon you and be gracious to you. Amen. May His face turn toward you and grant you